Pakawalan mo si Alexa. Mag-usap tayo. Nakikiusap na sabi ng ninong Ben niya. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawa kay Alexa. Alam niyang traidor ang ninong Ben niya kung kaya't ni gahimla, hindi niya na to pinagkakatiwalaan pa. Pakawalan mo muna si Andrea kung gusto mong makita pang buhay ang kaisa-isang anak mo. Anya rito. Oo, papakawalan ko si Andrea. Pero pwede bang bitahon mo muna si Alexa? Sigaw ng matanda sa kanya. May pait sa mga labing napangisi siya. Sinong niloloko mo? Kilala kita, Ninong Ben. Sa palagay mo, maniniwala pa ako sa'yo. Pagkatapos ng lahat na natuklasan ko, pakawalan mo muna si Andrea at Ken. Ibibigay ko sa'yo si Alexa sa lugar na sasabihin ko. Peste? Sigaw nito sa kanya. Akmang lalapit to sa kanya, ngunit mabilis niyang naikasa ang armas. Napahiyaw sa sobrang takot si Alexa. Please pa, sundin mo na lang ang sinasabi niya. Umiiyak na sabi nito sa ama at saka lumingon sa kanya. Talaga bang kaya mo akong pasnangin nang dahil lang sa babaeng yon? Nathan, ako ang kasama mo noong mga panahong halos gumuho ng mundo mo, and yet nagagawa mo akong saktan para lang sa kanya? Oo, kayang-kaya kong gawin yun ng walang pagsisisi. Galit na bulyaw niya rito. Iyak nang iyak si Alexa. Tinaas ng ninong Ben niya ang mga kamay. Pakawalan mo si Alexa, ibibigay ko si Andrea. Pakawalan mo muna si Andrea at Ken, saka tayo mo rin mag-usap. At oras na malaman kung sinaktan mo sila, alam mo na ang kasunod na mangyayari kay Alexa. Pagkasabi noon, mabilis niyang hinila palabas ng warehouse si Alexa. Akmang susugurin siya ng mga tauhan ni Ben, ngunit mabilis siyang nagpaputok pa itaas. Tsaka muling itinutok ang armas sa sentido ni Alexa. Kinaladkad niya si Alexa pasakay sa kanyang kulay asul na kotse na nakaparada sa labas. Tsaka niradyohan ng mga loyal niyang tauhan para ipaalam ang nangyayari sa pagitan nila ng kanyang ninong Ben. Alerto na mga to. Talagang hindi ka nagdadalawang isip na gawin sa akin yan, ha? Halos paanas lang nasabi sa kanya ni Alexa. Waring di pa rin to makapaniwala habang nakikita ang galit sa mukha niya. Ano bang meron ng babaeng yon na hindi ko kaya ibigay sa'yo, ha? Bakit nakalimutan mo na yata ang lahat na nangyari sa'yo? Ang babaeng yun ang dahilan. Gusto mong malaman kung sinong totoong salarin sa pagkawala ng mga magulang ko at ate Maxine ko? Sigaw niya rito. Walang iba kundi ang magaling mong ama. Bulyaw niya rito. Hindi totoo yan. Umiiyak na sabi ni Alexa. Halang ang kaluluwa ng ama mo. Kaya hindi na ako nagtataka kung parehong-pareho kayo ng ugali na magaling mong ama. Di rin nakapagpigil pang sabi niya rito. Gulat na gulat si Alexa sa mga binitawan niyang salita. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas din lahat sa bibig niyang matagal niya nang gustong sabihin kay Alexa. Sino sa palagay mo makakatagal sa ugali mo? Feeling mo maganda ka? Tumawa siya ng pagak. Pangit ka na nga, napakasama pa ng ugali mo. Ikaw siguro ang karma sa lahat ng kasamaan ng ama mo. Iyak nang iyak si Alexa habang naririnig ang masasakit na salitang binitawan niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasabi rin niya rito kung gaano to kapangit sa paningin niya. Nagtataka ka pa kung bakit di kita magustuhan kahit na halos ibigay mo na yung sarili mo sa akin? Painsulto pang sabi niya rito. Gusto niyang maramdaman ito ang lahat ng masasakit na salita. Alam niya kung gaano ito pinahahalagaan ng sarili. Kaya gusto niyang marinig mismo sa bibig niya kung gaano ito kapangit. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ang layo ng pagmumukha mo kay Andrea, hindi ba? Kasi pangit ng pag-ugali mo yung hilat siya ng pagmumukha mo. Napatili ito. Tama na. Tinakpan nito ang mga tenga. May sarcasm sa mukhang napatawa siya. Hindi mo matanggap na pangit ka? Diyan naman ako bilib sa'yo eh. Gandang-ganda ka sa sarili. Tinawaran pa niya to ng ubod lakas. Na mga sandaling yon, gusto talaga niyang masaktan ng gusto si Alexa. Dito niya gustong ibunton lahat ng galit na nararamdaman niya para sa ninong Ben niya. Kaya para hindi na kumalat pa ang lagim, dapat sa'yo binabaon na lang sa lupa. Sabi pa niya rito. Mas lalo na pahagulhol si Alexa. Parang batang naagawan ng paborito nitong laruan. Andrea's POV. Nakaparing si Andrea kung kaya't hindi niya alam kung saan siya dinala ng mga lalaki. Ngunit mahigit 4 na oras rin ang biniyahin nila bago sila puminto sa isang lugar na maalinsangan ng amoy. Giniya sila ng mga tong pababa at pinaupo, saka tinali ang mga kamay at mga paa. Pinasakan din ng mga itong kanilang mga bibig kaya kahit anong sigaw ang gawin niya, walang lumalabas sa kanya. Ngunit kung kanina takot na takot siya, ngayon parang kalmado lamang siya. Tinaas na niya sa Panginoon ang anumang kahihinat na nilang magkapatid. Alam niyang hindi sila pababayaan ng itaas. 1 oras yata sila doon maya-maya,
Kinalas ng mga ito ang tali nila sa paa, tsaka muling iginiya pabalik ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong binabalak ng mga ito sa kanilang magkapatid. Umaasa na lamang siya na walang mangyayaring masama sa mga magulang at mga kapatid. Oras na makarating sa mga ito ang nangyari sa kanila ng Kuya Ken niya. Muling tumakbo ang sasakyan. This time, humigit lamang sa 30 minutes ang tinakbo niyon, tsaka huminto at muli silang pinalapag. Nathan's POV. Pakawalan mo na ang anak ko. Pinapangako kung walang mangyayaring masama kina Andrea. Anong ninong Ben niya nang tawagan siya sa telepono. Darating si Andrea sa lugar na pinag-usapan natin. Paniniyak pa nito sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng basta-basta nilang maniwala, kung kaya pinalerto rin niya ang kanyang mga tauhan. Hiningan niya rin ng tulong si Jackie para masaayos ang mga papeles ng buong pamilya ni Andrea patungo sa ibang bansa. Kanina tinawagan na rin niya ang daddy ni Andrea at sinabi nitong aasikasuhin niyang paglayo ng mga to habang inaayos niyang gulo sa pagitan nila ng ninong Ben niya. Naunawaan naman na matanda ang panganib na nakabang sa buong pamilya nito kung mananatili ang mga to sa Pilipinas, kung kaya't napapayag na rin niya to sa kanyang plano. Binigyan din niya ang mga to ng assurance na walang mangyayaring masama kina Andrea. Gagawin niyang lahat na makakaya niya upang maisalba ang magkapatid sa kamay ng peste niyang ninong. At sa kauna-unahan ding pagkakataon, biglang naglaho ang lahat ng galit na nararamdaman niya para sa ama ni Andrea. Bigla'y naiintindihan niya na ito kung bakit ito niyon nagawa. Alam niya hindi ito masamang tao. Wala lang tong choice sa mga panahong yon. Nanganganib ang pamilya nito kung hindi nito susundin ang utos. Siyempre pa, pipiliin nitong iligtas ang pamilya. Saksi siya kung gaano nito kamahal ang asawa at mga anak, lalong-lalo na si Andrea. Ngayon niya pinagsasiyang hinayaan niyang magpaikot sa kanyang ninong Ben. Muling nagtangis ang kanyang mga bagang. Buong darating si Alexa sa lugar na pinangako ko sa inyo. Oras na matiyak ko ang kaligtasan ni Andrea. Sabi niya sa ninong Ben niya. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang ninong, sinilip niya ang helicopter na kanina pa nakaabang para magdala sa isang safe na lugar kina Andrea at Ken. Nag-hire din siya ng ambulance na magdadala sa buong pamilya nito sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay pinahanda na rin niya ang kanyang private plane para diretso ang mga to sa Malaysia. From Malaysia, aayusin naman ni Jackie ang mga documents ng mga to para sa Canada magtago. Alam niya hindi na to magagalaw ng ninong Ben niya doon. Kaya nang tumawag muli ang ninong niya para ipaalam na nandun na si Andrea sa usapan nilang lugar, pinasakay niya si Alexa sa helicopter kasama niya. Tahimik lang si Alexa ang sumusunod sa bawat sabihin niya. Wala itong kibo. Marahil napagod na sa kaiiyak kanina. Pagkarating sa lugar, nakita niya si Andrea at Ken, ngunit hindi pa rin niya pinakawalan si Alexa. Inutusan niya ang kanyang tauhan ay diretso ang mga ito sa safe na lugar. Tiniyak niyang yung pinakamagagaling at pinagkakatiwalaan lamang ng mga tauhan ang kasama ni Andrea. Maya-maya lumabas ang ninong Ben niya. Nasa inyo na si Andrea. Pakawalan mo na ang anak ko. Pakiusap ng ninong Ben niya sa kanya. Napangisi siya. Kilala kita, ninong. Di na ako basta-basta maniniwala sa iyo, sabi niya rito. Talaga bang wala ka ng tiwala sa akin, bata? Kung may isang bagay man akong natutunan sa inyo ngayon, yun ay ang maging tuso. Sabi nitong muling tinapat ang armas kay Alexa. Andrea's POV. After 5 years. Hindi alam ni Andrea kung bakit parang may mga kabayo nag-uunahan na magsipulasan sa kanya nang i-anunsyo ng piloto na nakalapag ng eroplanong sinasakyan nila sa Manila Airport. Ewan ba niya kung bakit binabalot ng takot ang puso niya. 5 years pagkatapos na nangyaring kidnapping sa kanila, ngayon lang siya muling tatapak ng Pilipinas. Naramdaman niya ang mahigpit na pagpisil ni Mac sa isang kamay niya. Alam niya ramdam nito ang gumugulo sa isipan niya ng mga sandaling iyon. Gusto nitong iparamdam sa kanya na nandito lang to para sa kanya. May pait sa mga labing umiti siya sa binata. You'll be fine, mahinang sabi nito sa kanya. Tumango lamang siya at saka kinuha mula rito ang kanyang handbag. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na nga sanang bumalik pa ng Pilipinas, lalo pat nahiyang na ang buong pamilya niya roon. Sa katunayan, hindi na nga sumama sa kanya pa uwi ng Pilipinas ang mga magulang niya at mga kapatid. Total naman daw alam na mga tong safe siya dahil kasama naman niya si Mac. Nang mapadpad sila sa Canada, si Mac ang tumulong sa kanila at nag-asikaso. Siguro hindi magiging madali ang lahat para sa kanila kung di dahil sa tulong ni Mac. Pagkatapos ng mga nangyari, wala na siyang naging balita pa kay Nathan. Basta ang alam lang niya, tinulungan sila nitong makatakas patungo sa Malaysia
And from Malaysia, ay ang ama na ni Jackie ang nag-asikaso ng mga papeles nila ng buong pamilya. Ilang taon din yata yung halos araw-araw siyang naghihintay ng tawag nito. Umaasang makikibalita man lang to kung ano na ang lagay nila. Pero ni ho, wala siyang narinig mula kay Nathan. Nang lumaon, nagpa siya na lamang siyang kalimutan na ito. Kahit na mahirap, mabuti na lamang at nandun si Mac at kahit na kailan hindi siya iniwan. Ilang beses na niya itong binasted, ngunit napakasigasig pa rin ito sa panliligaw sa kanya. Kaya pagkatapos ng 4 na taon nitong panliligaw, noong 1 taon sinagot na rin niya to. Then he proposed after a month. Pero tinanggihan niya. Sa pangatlong pagpapropose nito, napa-oo na rin siya. Di naman niya akalaing mapipilitan silang umuwi ng Pilipinas nang dahil doon. Para asikasuhin ng annulment papers nila ni Nathan. Mommy! Dirig niyang tawag ng 5-year-old niyang anak na si Nathaniel. Nagpumiglas to sa kamay ng yaya nito at saka tinaas ang mga braso para magpakarga sa kanya. Ngunit bago pa niya ito mabuhat, kinarga na ito ni Mac. I told you, Mommy can't carry you anymore. Nakangising sabi dito ni Mac, tsaka ginulo ang buhok nito. Humaba ang nguso dito ng bata. Naiiling na lamang siya habang pinapanood ang dalawa. Nagpapasalamat siya na ito na ang tumayong parang daddy dito. Di niya alam kung anong magiging reaksyon ni Nathan kapag nalaman nitong nagkaroon sila ng anak. Kung siya lang ang masusunod, wala na siyang balak pang ipaalam dito ang tungkol sa bata. Ngunit naisip niya baka kapag nasa wastong isip ng bata, sisihin siya nito dahil pinagkaitan niya tong makilala ang tunay nitong ama. But what if hindi naman to kilalanin ni Nathan? Hindi ba mas lalo lamang niyang masasaktan ang damdamin ng kanyang anak? Hanggang ngayon hindi pa niya alam kung anong gagawin tungkol doon. Bahala na. Malamang hindi rin naman niya maitatago kay Nathan ang tungkol sa bata. She will just cross the bridge when she gets there. Napatitig siya sa kanyang anak. Ang mata, ang hugis ng mukha, ang ilong, ang buhok, pati na rin ang kulay nito ay nakuhang lahat kay Nathan. Yung ngiti nga lamang nitong nakuha nito sa kanya at yung mga dimples niya. Kaya nga siguro mas mahirap na makalimutan ng lalaki dahil tuwing tinititigan nila ang kanilang anak, pinapaalala nitong lahat ng mga sandali na pinagsaluhan nila ng dating asawa. Napalinok siya. Ikakasal na siya kay Mac, and yet, bakit si Nathan pa rin ang nasa isip niya? Pilit niyang iwinaksi ang mga laanan ng dating asawa. Napakabait ni Mac, hindi lamang sa kanya kundi sa buong pamilya niya. Gustong gusto rin to ng mga magulang niya para sa kanya, kaya ayaw niyang maging unfair siya rito. Hanggat maaari gusto niyang maging loyal kay Mac. Ayaw niya tong pagtaksilan kahit sa isip man lamang. Kumapit siya sa braso ng binata. Dapat maging masaya na lamang siya dahil binigyan siya muli ng tsansa ng Diyos na makatagpo ng isang lalaking tunay na magmamahal sa kanya, bukod pa sa gustong gusto siya ng buong pamilya nito. Nathan's POV. Napahinto sila sa pagkain nang ibalita sa kanya ni Jackie na ngayong araw ang dating ni Mac at Andrea para sa kasuhin ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na ito. Alam niyang darating din sa ganito ang lahat, and yet, waring may kirot pa rin sa puso niya. Iniisip pala niyang tuluyin ng mapapawalang bisa ang kasal na ni Andrea. Peste! May mga sandaling gustong gusto niya itong puntahan sa Canada. Ngunit kapag naisip niyang lahat ng pagpapahirap na ibinigay niya rito, pinanghihinaan siya ng loob. Mas lalo pa na malaman niyang nagkamabutihan na itong dalawa ni Mac. Siguro nga dapat nalaman niya itong hayaan sa piling ni Mac. Mas deserve nito ang lalaking tulad nito kaysa sa isang walang kwentang kagaya niya. Hindi na niya kailangan itanong pa dito kung gaano ito nasusuklam sa kanya. Sa lahat ng mga pasakit na binigay niya rito, ano pa ba ang dapat niyang asahan? Deserve naman niya kung kasuklaman man siya rito ngayon. Pero hindi may pagkakailang ang isang bahagi ng puso niya ay nananabik na muli itong makita. Nathan? Naramdaman niya ang paggagap ng isang kamay ni Jackie sa kamay niya. Nang bumaling to, nakita niya na ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi naman siya kailanman naglihim dito. Lahat ng nararamdaman niya sinasabi niya rito. Nagbugas siya ng hangin saka umayos ng upo at muling itinuloy ang pagkain. 5 years. Yeah. Sa nakalipas na 5 taon, kailanman hindi naman niya nagawang kalimutan si Andrea. In fact, may mga gabing nangungulila siya sa mga yakap nito. Nathan? Naramdaman niya ang paggagap ng isang kamay ni Jackie sa kamay niya.